Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi, Mark Narboneta here. Pag-usapan natin ito mga ka-Wonder, itong sinasabing kasing lakas ni Superman o napakalakas na ebidensya itong nakita ng NBI mga ka-Wonder. Dahil alam natin itong sinasabing honey trap o itong sinasabi nilang character assassination na ginagawa ng kalaban para sirain itong administrasyong Marcos sa pamamagitan ng mga kabinete niya, yung mga nakapalibot sa kanya, yung mga key persons na nagtatrabaho para itaguyod yung bansa at sisirain nga ng mga walang hiya. So yan mga ka-Wonder yung pag-uusapan natin. At dito nga sa channel natin, alam natin na dito'y para tayong nag-aaral. Inaalam natin yung mga pinag-uusapan at pinapaliwanag natin. So yan mga ka-Wonder. Pero bago yan, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo all. Maraming po salamat. So yun mga ka-Wonder, naglabas ng statement ang NBI at sinasabing kasing lakas nga ni Superman yung kanila pong ebidensya. Ang tanong mga ka-Wonder, totoo bang malakas? Ang tanong nga mga ka-Wonder, totoo bang talagang kasing lakas ni Superman? Malakas. Ito ba mga ebidensya na pinipresenta talagang sasabihin kasing lakas ni Superman? Kaya ganon. Yung sinasabing testimonya at yung mga dokumento ba ay nagko-corroborate? Yan po pag-uusapan natin din. Kaya panoorin natin video nito mula kay NBI Director Matibag. Dyan. Sabi nyo nga, malakas. Kasing lakas ni Superman, yung ebidensya. Kumpiyansa si NBI Director Malvin Matibag sa mga ebidensya na posibleng magdiin kay dating Negros Oriental Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng investigasyon sa umano'y tangkang character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, nakaabang ang kampo ni Recto sa magiging resulta ng fact-finding ng NBI bago gumawa ng legal na hakbang. Sa kabila nito, hindi pa itinuturing na suspect sina Paras at Leviste. Pero may nais daw siyang linawin sa dalawa. Number one, directed to Congressman Jing Paras. Are you categorically denying na nag-usap kayo nitong alias Ken na to? Nag-usap ba kayo o hindi? Yun lang. Pangalawa, kay Congressman Leviste, are you categorically denying na inutusan mo o nag-usap kayo ni Congressman Jing Paras para sa plano to? Apat na abogado naman mula sa isang law firm sa Ortigas ang ipapatawag din ng NBI na dawit daw sa tangkang frame-up. Ayon kay Batibag, mga kinatawan ni Leviste ang mga abogado na dumalo sa mga pagpupulong at inatasang gumawa ng script para sa affidavit ng mga artistang kinuha para siraan si Recto. Hindi muna pinangalanan ni Batibag ang mga abogado, pero ipapasabi na sila ng NBI sa Lunes. Sa panayam ng News 5 sa talent manager na si alias Ken na una niyang idetalye kung papaano isasagawa ang balak kay Recto. Ang sabi niya, kailangan lang natin na magdala ng mga tao na kailangan marunong umarte sa gagawin nating plano. So it was a character assassination. Yung executive secretary natin. Meron naman kaming mga rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa. Sinabi rin ni Batibag na tinangka umanong tawagan ni Paras ang cellphone ng inarestong talent manager na nasa kustodiya ng NBI. Wala pang tugon si Paras sa aligasyon ni Batibag. Totoo ba o hindi na tinawagan mo yung alias Ken kahapon? At bakit mo tinatawagan yung supposed to be person of interest dito sa usapin na to? Yesterday, pinakakita namin sa telepono ni alias Ken mismo because you have to remember na yung telepono niya is an evidence of ongoing investigation. Luso sa sabina ng NBI kahapon si Leviste. Ayon sa NBI chief, bumiyahe abroad si Leviste at Senadora Loren Legarda, bagay na kinumpirma naman sa News 5 ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ayon sa BI, kapwa walang derogatory records na pipigil. So yan mga ka-Wonder, narinig natin na sinabi nga ni Matibag na kasing lakas ni Superman.
At ang tinutukoy dito na patutunayan ay kung may kinalaman itong si Paras at itong si Reviste. At may nabanggit din dyan na 4 na abogado dyan sa Ortigas ba yan, ano? Na may tila kinalaman sa paggawa nitong script or affidavit, no? Kaya yan ang tinitignan dito, yung mga anggulo na yan. At nabanggit dyan yung alias Ken, mga ka-wonder, no? So yan ang pag-uusapan natin. Bakit tinawag ni Attorney Matibag na kasing lakas ni Superman? Alam naman natin, napakalakas ni Superman. Of all the superheroes, talagang siya yung sinasabing unbeatable, no? Ang tanging nakakabit lang sa kanya itong kryptonite, mga ka-wonder. So kailangan natin, mga ka-wonder, na itong ebidensya ay maging precise, no? Kailangan, mga ka-wonder, malakas yung lead. At kahit sabihin natin circumstantial evidence pa yan na tinitignan ng NBI. Pero, mga ka-wonder, hindi pa ito, no, katumbas ng sinasabing napatunayan ng pagkakasala o guilty na itong si Paras o si Reviste, no? Yung dalawa na pinaginalaan, yung Paras dyan, yung dating Negros Oriental congressman na si Jing Paras, ano? Jacinto Jing Paras. No, ayan ang sabi ni Matibag na sa ngayon nga na sinasabi niya circumstantial pa yung ebidensya laban dito kay Reviste. Kasi, mga ka-wonder, may pag-uusapan tayo mamaya. Ida-dissect natin itong video na to para maintindihan natin. At the same time, para rin tayong investigador at natututo rin tayo sa batas. So ito yung mga magandang paraan, mga ka-wonder, na talakayin natin para tayo magkaroon ng kamalayan. Ito yung pinaka-importante, mga ka-wonder, sa tanong. May plano ba talaga? No? May plano ba talaga? So yan yung pinakamabigat, mga ka-wonder, na bahagi ng kaso. Na hindi lamang aligasyon. Kasi pag aligasyon lang yan. Wala yung kwenta. Dapat meron tayong ebidensyang malakas, no? Na may gustong sirain talaga. Itong si Executive Secretary Ralph Recto. Alam naman natin si Ralph Recto, matangkad, guwapo, mistiso, mayaman, matalino, dating senador, dating congressman din yan, at ngayon ay secretary ang kabinete ni Pangulong Marcos. At alam natin, mga key persons yan na gumagalaw para itaguyod yung bansa. No, kapag yan, mga yan, nasira sa anggulo, maapektuhan yung performance at maapektuhan yung ating bansa. No? Mas mahalagang tanong, mga ka-wonder, ay ito. Na may konkretong operasyon ba? Na may pinagplanuhan? Yan yung mga tanong na masasagot din natin ngayon. Kasi, mga ka-wonder, ayon sa salaysay, nitong alias Ken, yung kumanta, no, na person of interest na inimbestiga ng NBI. Yung plano, mga ka-wonder, ay hindi lang simpleng usapan lang, no? Kasi bakit? May babae na nirecruit dito, no? May senaryo, may script, ano pa? Of course, may script, babasahin mo yan para ma-perfect mo yan na magmukhang realistic. May rehearsal, no? May gagawing setup, mga ka-wonder, no? Para magkaroon, mga ka-wonder, na sinasabing insidente na maaring gamitin dito kay Ralph Recto. So, inimbestiga ng NBI yung papel nung 4 na abogado din, mga ka-wonder, na umano'y may kinalaman at mukhang patatawag sila dyan sa Lunes. Kung sila ba ay may kinalaman sa script at affidavit, mga ka-wonder. At kung yan ay mapatunayan, there's pamamagitan ng independent evidence, no? Malaking bagay yun, mga ka-wonder, no? Dahil pinapakita nito na may organized preparation, pinaghandaan talaga, may plano, at hindi lang haka-haka, mga ka-wonder. Una, itong Jing Paras, na dating congressman ng Negros Oriental, bakit maraming direktang aligasyon sa kanya? Ito yung sinasabing interesting na kaso, mga ka-wonder. Bakit? Kasi itong si alias Ken, no? Siya mismo ang nagbigay ng salaysay na itong si Paras, mga ka-wonder, ay may direktang pakikipag-usap sa kanya tungkol sa plano, no? Ayon sa ulat, mga ka-wonder, sinabi ni Ken na matagal na nilang pinag-uusapan yan ni Paras. May pa yata, mga ka-wonder. So may 3 months na, no, na pinag-uusapan, pinagpaplanuhan yan, no? May isa pang detalye, mga ka-wonder, na nakita natin habang tayo nakikinig sa balita. May tinangka umanong tawagan ni Paras itong si Ken, gaya ng narinig natin diyan sa sinabi ni Matibag, no? Na kung makikita dun sa call logs na may communication talaga sa pagitan nila. Dung mga panahon na yung pinagbabasihan dito kasi yung timeline ng operasyon, no? At maging corroborating evidence. Yun, no? Sa sinasabi ni Ken at yung ebidensya na sinasabi na yung mga naka-record sa phone, no? Magiging malakas yan na ebidensya.
Pero mga ka-wonder, kailangan muna nating linawin itong pagkakaroon ng tawag, no, ay hindi automatikong napatunayan o nagpapatunay na tungkol doon sinasabing honey trap, no? Gaya niyan, nakita nating video na nakita itong si Leviste nakikipag-usap doon sa isang restaurant. Isa ring maaring tingnan yan. Pero baka mamaya iba rin yung pinag-usapan. Kaya kailangan sure ang NBI, mga ka-wonder. Dahil magiging mahalaga yan, no? Ito yung mahalaga. Kailangan tumawag. Kailangan tumawag. Ano pa? Ilang beses. No? Gaano katagal? May text ba? O sa Messenger o sa Viber kung meron? Bago at pagkatapos? No? At kung tugma ba yung sinasabing communication dun sa timeline na nasa affidavit nitong alias or alias Ken. Doon mahalaga, mga ka-wonder, na si Ken ay nagbigay ng waiver. Nagbigay siya ng waiver sa NBI para siya sa atin or examine ng NBI yung kanyang mga call logs. Yung mga tawag, yung outgoing, yung incoming, at saka yung mga missed call. Yung mga text messages dyan sa mga Viber kung meron sila. No? At ano naman tong script na sinasabing may kinalaman yung 4 na abogado? Script at saka affidavit. No? Ito yung sinasabi nating malaking piraso ng puzzle kasi ito yung gagamitin nila na script nila para isagawa yung kanilang plano. No? Ito kasi, mga ka-wonder, yung mga bagay na dapat nating bantayan. Kung gusto nating bantayan at abangan, of course, babantayan natin yon. Kung totoo na may mga abogado, mga ka-wonder, na tumulong sa paggawa ng script at affidavit, ang tanong, mga ka-wonder, sino ang nagbigay ng information na script sa mga abogado na yan? Sino ang nag-utos? Ano nga namang gawin ng abogado yan na wala naman silang interest, wala naman silang mapapala, no? Sino ang nagbayad? Yan yung mga tanong. At kanino manggagaling yung pera? No, ayon nga sa NBI kay Matibag, na 4 na abogado, mga ka-wonder, ang pinatawag. Kaugnay, mga ka-wonder, dun sa aligadong paggawa ng script, no? Sinabi ni Matibag, mga ka-wonder, na isa sa mga legal counsel ni Leviste ay mula sa parehong law firm, no? Bagay na sinasabi niyang nagbibigay ng red flag, mga ka-wonder. Pero importante rin, mga ka-wonder, yung sinasabing legal distinction, no? Kasi hindi naman tayo abogado, mga ka-wonder. Nakausap ko yung mga aking mga kaibigan, nagtatanong ako sa kanila lagi para lagi tayong natututo at para may paliwanag tayo sa ating channel. Kasi, mga ka-wonder, ang pagiging abogado ng isang taong iniimbestigahan ay hindi ebidensya ng pakikilahok sa krimen. Kailangan pa, mga ka-wonder, na patunayan pa rin yan kung ano talaga ang ginawa ng bawat abogado. Kung sila ba talaga ay may sangkot na talagang sinasabing pakikilahok sa krimen. At dito naman kay Leviste, mga ka-wonder, dito kailangan yung mas maingat. No? Kasi siya yung tinuturo dito na mastermind. No? Hindi natin naakusahan, pero siya yung sinasabi sa bulong-bulungan at sa sinasabi nga ni Matibag na malakas yung ebidensya laban sa kanila. So dito kay Leviste, dapat hindi tayo rito maging overclaim, no? Bakit? Kasi nga para maging patas din tayo sa ating channel, no? Kasi, mga ka-wonder, ang NBI mismo nagsabi na sa ngayon ay circumstantial pa lang yung mga ebidensya na nag-uugnay kay Leviste, no? Dito sa sinasabing operasyon. No, kabilang diyan, mga ka-wonder, tinitingnan yung investigators, yung testimony nitong alias Ken, mga ka-wonder, no? At ito pang isa, yung alias Jen, yung nakita nyo sa photo ng mga pina-flash yan sa news na babae. No, yung mga pahayag nila na inuugnay dito sa dating kongresista ng Oriental, itong si Paras, Jing Paras, at itong mga abogado, mga ka-wonder, at maging yung mga social media activity ni Leviste. Bakit nabanggit yung social media niya? Kasi itong si Leviste, mga ka-wonder, nabanggit nga ni Matibag na noong May 17, mga ka-wonder, may Facebook post itong si Leviste, no, na nagtatanong tungkol sa isang mataas na babaeng opisyal, no, dito sa Rockwell, no, na Rockwell ba yan, no, na pagkaraan nga, mga ka-wonder, ng sinabi ni Matibag mismo na itong text, mga ka-wonder, mula kay Paras nung May 26, pero sinabi rin mismo ni Matibag, no, na umamin din siya na ito ay innocent o ordinaryong post lang kung titignan ng mag-isa, o ibig sabihin hindi pa natin inuugnay o kinokonekta. Dahil magkakaroon lang yan, mga ka-wonder, ng ibang significance o ibang kahulugan kapag ito'y isinama mo. Saan?
doon sa buong timeline ng investigation. Doon sa pag-uusap nila mula Mayo hanggang ngayon. No? Ibig sabihin, mga ka-wonder, eto, of course, hindi sapat yung Facebook lang na post nitong si Leviste para sabihin kasali siya. Kasi nga naman, sino man naman eng-eng na magpo-post dyan. Kaya, park muna natin yan. No? Pero, maaring itong maging circumstantial piece. Okay? Sa ngayon, ha? Maaring tignan yan kasi circumstantial. No? Kung may iba pang independent evidence na sasabay dito. No? May kasabayan, nagtutugma doon. No? Kaya ang pinakamalaking aligasyon, mga ka-wonder, laban dito kay Leviste, since bilyonaryo siya at maraming pera, may narinig tayo na nag-donate siya o nagbigay siyang tulong na 5 milyon. Tutulong ka, 5 milyon, ganun kalaki. Diba? Parang hindi ka makapaniwala. Ang tinitignan sa kanya, mga ka-wonder, ay itong financing. No? Dahil bilyonaryo yan. Bilyonaryo yan, mga ka-wonder. Mas seryoso yung aligasyon dito kay Leviste. Kasi kung ikaw ang financing, maaring ikaw yung utak, di ba? No? Pagiging financer. Dahil doon sa affidavit ni Ken, mga ka-wonder, nitong Elias Ken, inulat doon sa sinabi na nilagdaan umano na maglabas si Leviste ng 5 million para sa bawat participant. Ganun kalakas. Kalaki. 5 million sa bawat participants. Ilan yan? Yung 4 na babae. Yung abogado siguro. Yung may isa pa, yung may bugaw pa dyan, kung sino-sino. Biruin mo 5 million each, yakang-yaka yan dahil bilyonaryo yan. Kung siya nga ang mastermind, hindi natin pinagbibintangan. Kaya mga ka-wonder, may mas bagong pahayag naman mula sa counsel ni Ken, no? Na nagsasabing yung initial amount pa lang na 6 million. Yun yung sinasabing usapan, no? Na nagkaroon ng counter offer na nauwi yata sa 5.5 million. No? Na breakdown para dun sa 4 na babae. Pati dun sa, yun nga, talent manager. Pati dun sa iba na magpe-play dun sa role. Pero tandaan natin, mga ka-wonder, no? Hindi natin sinasabing, yun na, guilty na, ito na yung record. Salaysay pa lang yan ang counsel ni Ken, no? Na sinabi niya, base dun sa sinabi ng kliyente niya. Hindi pa ito judicial, mga ka-wonder, o sinasabing judicial finding. No, na totoong nagbayad si Leviste. Hindi pa yan, mga ka-wonder. Iniimbestigahan pa lang. Kaya ang pinakamalakas na magiging ebidensya rito, mga ka-wonder, ay itong sinasabi nating money trail. Dahil kung may bank transfer, yan yung sinasabing money trail, kung paano matitrace yung saan galing yung pera. Sino nagbayad? Of course, may bank transfer, may withdrawal, no, may mga messages tungkol sa mga payment, no, yung mga recorded instructions, ganito gagawin niya, dito tayo makikita, ito yung babayad ko, ito yung suot ko, ganun. May receipt, may intermediary o ibang financial records, no, na deklarang mag-uugnay dito kay Leviste, doon sa pera, no. Yun yung maaaring magpalakas, mga ka-wonder, ng husto doon sa aligasyon. Hindi na siya basta lang aligasyon, kasi lalakas na siya. At itong 4 na babae, mga ka-wonder, na sinasabi niyang itatanim para ma-character assassinate itong si Recto, at yung sinasabi pang anggulo ng rehearsal. No, ito rin yung dapat nating bantayan, mga ka-wonder. Dahil kung mapapatunayan, itong mga tanong na to, pinili para sa role. Sino yung mga pinili na yan? No, magaganda yan, talagang attractive yan. Kapani-paniwala dapat yung script. No, tinuruan kung paano o ano yung sasabihin, no? Binigyan ng script yan. Of course, kung may script yan, may mga artista dyan, nire-rehearse nila yan, no? Binibigyan niya ng instruction kung paano lalapitan si Recto. May mga cue. Alam nila, aaralin nila kung saan si Recto lalabas. Pumunta sa ganito, siguro lalapitan nila, siguro magtatanong. O kaya, may nalaglag, mga ganun, ano? No? At pagkatapos, yung sinasabing affidavit, mga ka-wonder, na hinanda, no? Kaya mas mahirap na sabihin, mga ka-wonder, na ito'y simpleng personal na kwento lang, no? Dahil kung may pattern ito, mga ka-wonder. Kung may pattern yan, una, yung recruitment, di ba? Yung instructions, yung rehearsal, execution, documentation, affidavit, no? Yan yung mga pattern. Yan kasi yung klase ng sequence o pagkakasunod-sunod na kailangan busisiin ng mga investigador nitong mga NBI. Pero may depensa dyan si Leviste at itong si Paras, mga ka-wonder. Of course,
Kaya nga may abogado yan. Inaral nila yan para meron silang depensa rin siguro. Yan ay kung totoo hindi tayo nag-aaligasyon, hindi tayo nagbibigtang. Dahil sila nga mga ka-wonder tinutukoy dito sa sinasabing mala Superman na ebidensya. Hindi natin dapat alisin yan sa discussion natin. Pero mga ka-wonder, parehong tinatanggi nga. Dahil parehong tinatanggi nga ni Leviste at ni Paras yung kanilang involvement dito sa sinasabing honey trap o money trail, yung sinasabing character assassination. At si Leviste, mga ka-wonder, sa pamamagitan ng kanyang counsel, ay nag-deny. Na-link siya rito sa mga alleged honey trap na to. Nang humarap yung kanyang counsel sa NBI, hindi nga sumipot kung si Leviste, kundi nag-abroad pa. Na ini-invoke ni Leviste yung kanyang right to remain silent. Yung kumbaga yung sinasabing Miranda rights, you have the right to remain you have the right to remain silent. Yung ginagamit din dyan sa Senado, yung sinasabing I invoke my right against self-incrimination, mga ganun, Kaya hindi tama makuwanan na sabihin natin na dahil tumahimik itong si Leviste, guilty na siya. Hindi natin pinagtatanggol yan, Nagiging fair lang tayo sa ating channel. Hindi yun yung legal na conclusion, mga ka-wonder. Ang paggamit kasi, mga ka-wonder, ng constitutional right ay hindi automatic na admission na guilty ka. Pero may isang bagay, mga ka-wonder, na dapat talagang ipaliwanag ni Paras. Dahil kung tama yung salaysay nitong si Ken, na may communication sila ni Paras, ang pinakamalagang dapat na ma-establish dito ay yung pinag-usapan nila. Dito papasok yung sinasabi ngayon ng mga ebidensya. Anong ebidensya? Siyempre, nag-usap sila. Alam nga naman personal. May cellphone. Yung mga evidences, yung mga call logs, mga outgoing, incoming, pati yung mga missed calls, text messages, yung mga Vibers, at ilang pang mga digital evidence dyan na tugma dun sa timeline ng affidavit ni Ken. Yan, lalakas yung sinasabing corroboration, yung pagkakatugma ng mga testimonya sa sinabi at dun sa ebidensya. Kaya yung mga sinasabing digital evidence ay dapat abangan, mga ka-wonder. At tungkol naman dito sa pag-alis ni na Leviste at saka ni Liganda, wala naman silang nakitaan na derogatory report na para sila'y pigilan. Sabi nga ni Matibag, bon voyage, happy trip. Pero may meaning yun. Kumbaga pagbalik nyo, baka maaring pusasan o maaring kasuhan. Di natin alam. Yun lang yung ating pagpapalagay. At sinabi ngang mala Superman yung ebidensya. Dapat yung ebidensya talaga, pag sinabi mong Superman, magpapabagsak talaga sa kanila. Kailangan yung convergence ng evidence na pinagtugma-tugma, pinagsama-sama. Para dito kay Jing Paras, mga ka-wonder, magiging pinakamalakas lang kung magkakaroon ng sinasabing Elias Ken's testimony, yung testimony niya muna mismo. Plus, yung sinasabi nating ebidensya sa cellphone niya, yung mga call logs. Ano pa? Yung mga messages niya sa Messenger o kaya sa Viber. At yung mga independent witnesses. Ito pa, nadagdag yung script na nasabi. Yung affidavit evidence, yung financial records, At para naman dito kay Leandro Leviste, mga ka-wonder, itong isa sa mga magiging ebidensya, of course, yung testimony ni Ken. Yung independence corroboration. Yung money trail. Kung talagang yung pera ay galing sa kanya. Yung pag-uusap, mga ka-wonder, sa mga digital evidence. Yung mga evidence, mga ka-wonder, connecting him to dito sa mga lawyer, sa mga operation, Kaya lahat ng yun ay kung magkakatugma. Yan yung magiging tunay na talagang Superman yung ebidensya. Pero sa kasalukuyan, yung estado ng investigasyon, mga ka-wonder, mas accurate na description dito, may mabibigat ba na aligasyon, at circumstantial needs. Pero hindi pa na-establish beyond reasonable doubt yung sinasabing criminal liability nitong Leviste at saka ni Paras. Kaya tanungin natin, guilty ba? Guilty ba yung dalawa? Kung may kinalaman ba sila dito sa sinasabing chain of events? Yan yung malalaman niya kapag tinugma itong salaysay ni Ken at saka itong mga independent evidence. At ito namang si Rector, dina-target nila, mga ka-wonder, Dahil alam natin na kabinete yan ni PBBM. Siya yung sinasabing chief alter ego ng Pangulo. Siya yung sinasabing gatekeeper, mga ka-wonder,
At dyan yan umiikot sa loob ng Malacanang dahil executive secretary yan mismo ni PBBM. At kung masiraan yan mga ka-wonder, dun papasok yung sinasabing political objective, no? Na iimbestigahan ng NBI. No, kapag kasi itong mataas na opisyal na kagaya niya ay masabit sa scandal, sex scandal, kahit aligasyon pa lang yan mga ka-wonder, maaari nang gamitin ito ng kalaban. No? Sirain siya, yung kanyang credibility, yung kanyang authority, guluhin yung Malacanang, no? Lumikha mga ka-wonder ng distrust sa loob ng administrasyon. Ay wala pa rin mga umiikot kay PBBM, mga manyakol kung anong sasabihin nila, at gamitin mismo yung kontrobersya laban kay PBBM. Kaya ayon kay NBI matibag mga ka-wonder, tinitignan nga nila itong alleged operation, no, na bahagi ng mas malaking plot para siraan ang Marcos administration. Of course, given yan. Kaya mas delikado mga ka-wonder kapag ang executive secretary ay nasangkot. No, isipin natin yung sinasabing political optics, yung mga iniisip ng tao, nagbibigay na sila ng kahulugan, no, na itong target nga, no, problema yan, kakaroon ng personal problem yan, no, na itong executive secretary, no, pag yan na prim, ganito pala yung mga taong nakapaligid kay PBBM, no, reputational damage yan, no, hindi na kay Recto, pati mismo sa palasyo, no, kaya yung tinitignan ng NBI, may indikasyon ba yan na hindi lang si Recto ang target? Of course, alam naman natin na balita, hindi lang si Recto, itong si John Vic na DILG secretary, pati yung kapatid niya na si Jesus Rimulya na ombudsman, no? Pati itong si Vince Dizon ng DPWH. Yan yung mga matataas na official na kumikilos ngayon, mga key persons na sinisira nila yan para masira ang administrasyon. Kaya yung mga kawan, alam natin na yung importante nitong si Recto ay napaka-mahalaga, no? Kasi mga kawan, ito yung may kinalaman sa economic policy, fiscal legislation at national planning mga kawander. Bilang executive secretary mga kawander, siya yung finance secretary, no? Miyembro siya ng monetary board at dating socio-economic planning secretary o nung NEDA director general. Kaya malaki ang contribution niya kapag masira yan, di ba? No? Hindi lamang yan ceremonial figure itong si Recto dahil may access siya sa Malacanang, sa mga decision making, sa government operations, at yung mga coordination ng executive department, nandiyan yan. No, kaya bakit tatanungin nyo ba't yan ang pinili? Of course, para bumagsak yung credibility niya, maapektuhan ang Malacanang, at maapektuhan ng Pangulo. Yan yung sinasabing sigurado ang political assassination. Kaya mga kawander, yan po. Comment down below kung ano yung inyong opinion. Kung tingin nyo guilty itong si Paras at si Elibiste, sa tingin nyo Superman ba talaga? Itong ebidensya at itong mga corroboration ni Ken, testimony, ito kanyang Jen, dito sa mga record ng cellphone. Hanggang dito lang tayo mga kawander. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung Superman nga yung ebidensya, kung yung sinasabing mga kawander na ebidensya ay nagko-corroborate, kung sangkot nga ba itong si Paras at Libistic. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga kawander, God bless.